DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin na muna yan para pangbawas sa gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo. Magandang araw. Dito sa Usapang Pinas, tatalakayin natin ang mga issues sa politika. At syempre, kung gusto mo ng mga ganitong issue, pakisubscribe po ang ating channel. Salamat. Bakit kaya ang daming mga negative comments sa hakbang na ito ni BBM? Ang simpleng sagot, mali ang solusyon. Imbis na kontrolin ang pagtaas ng petrolyo, kung ano-ano ang iniisip na paraan ni Mr. President. Sa tingin nyo, matutuwa ba magbiyahe ang mga driver kung ang taas ng gas tapos walang adjustment sa pamasahe, di ba? Sa reality lang po tayo. Ano po sa tingin nyo? Eto, panoorin natin si Mr. President. Magandang araw po sa ating mga minamahal ng kababayan. Uy. Alam nyo po, pagising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline. At ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fare hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Ang sabi kasi ni Mr. President, meron daw tayong sapat na supply ng oil. Anyari? Bakit sunod-sunod yung pagtaas? Simula ng gera, nagdoble na yung presyo. Bakit naman ganun, Mr. President? Parang lagi na lang tayo naglolokohan dito, di ba? Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin na muna yan para pangbawas sa gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng taong bayan sa paggamit ng mga toll road. Kahit na may malaking gulo na nangyayari, ay ang aming hangarin ay basta't kaunti lang ang mararamdaman. Sige, kaya mo yan, kaya mo yan. O sana man, kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Alahanin niyo po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito. Lagi kaming nag-iisip ng panibagong paraan upang matiyak na ang inyong pamumuhay ay normal, maayos at ligtas. Maraming salamat po. Magandang araw po. Grabe naman, libreng transportation daw sa buong Pilipinas. Wow! Abangan natin yan ha. Tingnan natin kung totoo yan. Mr. President, bakit hindi ka lumabas at tignan mo ang sitwasyon? Hindi yung puro daldal ka dyan, pero hindi naman nangyayari. Yung discount na sinasabi mo, ang dami nang nagtataas ng singil dahil sa hindi niyo makontrol na pagtaas ng gasolina. Next, panoorin naman natin itong si Sir. Isa po siyang gasoline boy, pero sinasabi ko sa inyo, mapapabilib kayo kay Sir. Eto, panoorin natin. Actually, hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro ang mga gasoline station. It is because wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, prepare din sila na dapat may mga consistent supply sa bawat gasolina. So that was the time na pwede sila magsabi na huwag itaas ang presyo. At the same time, wala nang dumarating na order from Middle East. So, Di ba? Ang galing no? alam din nila na hanggang April 15 na lang ang fuel ng Pilipinas. So, yun na lang. So sabi nila sir, hindi sila sa gusto. Na wala. Wala na yun. Yun talaga. Wala tayong magagawa kasi wala tayong supply sa Pilipinas unless
mag-allow ang Brunei at saka Malaysia. Pag allowed tayo magdala dito ang Brunei at saka Malaysia, possible pwedeng bumaba yung fuel. Pero let's say for example, settle na ang sigalot sa Middle East. Aabot pa yan ng buwan bago mag-roll back ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading from Philippines to Middle East or from Middle East papunta sa Pilipinas. So doon pa lang tayo magkakaroon ng mga konting rollback. Pero as of now, nawala talaga. Yes. Yun lang. Diba, magaling pa to si Sir mag-explain kaysa kay BBM eh. Kahit si Auntie Claire panis eh. Naku, sana talaga matapos na yung gulo sa Middle East. Dahil isa talaga tayo sa sobrang apektado. Pag nagtuloy pa yan, panigurado lahat ng bilihin magtataas. Ano pong masasabi o opinion nyo? Paki-comment naman po sa comment section. At dito na po nagtatapos. Kung nagustuhan mong video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Thank you for watching. Abangan ang mga susunod na videos natin. Thank you and goodbye.